Good morning po. So, bagong gising tayo at of course, ang unang gagawin sa paggising, hawakan ng cellphone at tignan kung ano ang latest vlog ni Sir Paul ng Pugong Biero. Maraming makarelate na yun ang ginagawa paggising ng, I mean, ako kasi, syempre, nandito ako sa East Coast. So, yung pag nag-upload na siya ng video niya kasi tulog ako. So, paggising, yun ang una kong ginagawa. Sino sa mga taga America relate? Anyway, so I just woke up talaga. Shout out sana yung listahan ko. Pag mag-live tayo at later on, at i-shout out ko yung mga dapat i-shout out. Mga nagpapa-shout out. What do you call this? Bakit ko i-vlog itong Madeline na nakauwi na sa kanyang pamilya? Hindi po tungkol kay Madeline ang gusto kong i-reaction. It's more na yung tungkol kay Sir Paul. Kasi, nung napanood ko tong video na to, di ba yung last na upload niya nung pagdating ni Mari natin, ni-reactionan natin, umiyak siya talaga. Nag-reaction ako na open his heart. Yun ang nilagay ko. So, dang! Ito nga yung pinapanood ko na naman to na Madeline nakauwi na sa kanyang pamilya. Sabi ko, grabe talaga itong si Sir Paul talaga. Sobra. Oh my gosh. Like, sandali tignan natin. And I will tell you my reaction, my opinion. Play natin to. Napanood ko na siya. Kasi ayoko ng mga estudyante ko ay walang nangyayari. Gusto ko yung mga katutubo na katulad mo. Makapagtapos. Ha? Kaya kita kinukuha. Kapag nakikita ko kayo na nahihirapan, masakit sa akin yun. See that? Kaya nung nireaction ko to, nasabi ko talagang si Sir Paul is he's all about being a father. Ano ba yan? He's just about being a father to his to these children na kanyang ino-sponsoran or fina-facilitate na ma-sponsoran na ginagawa lahat para lang makapag-aral sila. So, this is what I want to, ito yung gusto kong reaksyonan talaga. Nawag sa iya nga. Karon daw uwi. Ngayon siya uwi. Okay. Talaga, siya ay desidido nang umuwi at dito na magpapatuloy na. Yung gano'n, kaya nyo? Kaya ba ng pamilya na tulungan si Madeline? Ang plan po na sir, ano mamang desisyon. Wala mo po naging siya nga dahil sa school. Siya nang siguro maka-desisyon nga. Siya nang school dito. Okay. Well, unang-una, na sabi na ni Madeline sa kanyang mga magulang na uuwi siya. Tapos, kaya nyo, sabi ni Sir Paul, tinanong ni Sir Paul na siya na mag-aaral dito. Ang sagot nila, hindi sila sumagot kung, opo, paghirapan namin na makapag-aral siya. The answer was, ambot. Hindi namin alam. Desisyon niya yon. Like, okay. Huwag mag-bash. Kinuha ko si Madeline, dinala doon. Sa pakiusap niya sa akin na doon na siya pag-aralin para madala doon sa Cavite. From the start, alam ni Madeline na magkaiba sila ng sponsor. Ni Maylene at saka ang naging desisyon ni Madeline ay umuwi na dito. At hindi na siya babalik. Ano lang po niya sir. So ngayon, kung doon daw siya mag-aaral, dapat nasa akin. So, gusto ko lang linawin sa inyo na mali yung ganong mindset. Na ang bata, kaya namin kinuha dito, mag-aral lamang. Na kahit sinong sponsor ang magpa-aral sa kanya, pupunta lang siya. Hindi siya yung mamimili kung saan siya dapat. Dapat si Madeline ay nag-focus lamang sa pag-aaral. Labanan yung pagkamingaw sa inyo, labanan yung lungkot, labanan niya yung basta yung
hirap na pagdadaanan niya bilang isang scholar. Pero gusto ko lang linawin po na never siyang pinabayaan. Hindi siya pinabayaan ng sponsor, hindi siya tinratong katulong. Nagbuhay prinsesa siya. Ang naging problema lang po ay si Madeline na mismo. So ngayon, oo, kaya kayo bilang magulang, kayo yung kumausap sa anak nyo. Okay, amoy siya dito, kausapin yung mabuti at iparealize sa kanya na ang pag-aaral ay napaka-importante at hindi pag walang bahala, no? Mamaya off cam, sasabihin ko sa inyo yung mga naging dahilan, no? At kung bakit bumitaw na rin yung sponsor sa kanya. Wait. Madeline ay nahihirapan Wait. sa pag-aaral. Sandali ha. So, Ulitin natin yon. mamaya off cam, sasabihin ko sa inyo yung mga naging dahilan, no? At kung bakit bumitaw na rin yung sponsor sa kanya. Ayun! Ito ang concentration natin ngayon. Kung bakit ako bumangon at talagang eto na. So, reaction video right now is not about Madeline. Hindi po ito tungkol kay Madeline. Although paulit-ulit ko tong sinasabi, na lagi kong sinasabi na grabe pala si Sir Paul, like yung ang kanyang dedication, ang kanyang pagiging isang napaka-real, napaka-totoo sa kanyang pagtulong sa kapwa. It's not about fame, it's not about money, but it is really in his heart. Though ilang beses ko nang sinabi yon, no? Dito na naman sa video na to, dito na naman akong napatunayan ulit na isa sa mga napakagandang quality ni Sir Paul. Oh my God! Like, I'm sorry, napakabawa talaga ng luha ko. Ay ang kanyang pagiging gentleman. Imagine yung sinabi niya off-cam. Sasabihin niya, ulitin natin. Mamaya off cam, sasabihin ko sa inyo yung mga naging dahilan, no? At kung bakit bumitaw na rin yung sponsor sa kanya. Ha? There you go. Kaya, kita nyo, mamaya off-cam, sasabihin ko sa inyo ang dahilan kung bakit na rin bumitaw ang sponsor sa kanya. So, in short, may mga problema din talaga na kaya bumitaw ang sponsor about kay Madeline. Pero hindi yun ang pinupuntos ko dito. Kaya, it's not about Madeline. It's all about Sir Paul. Nakita niyo yung pagiging niya, gentleman niya. Kung, again, wag niyo sabihin na, wag mo siyang ikumpara sa ibang vlogger. Wag ikumpara. No. I am going to compare him. Because this is I'm going to compare him, yet he is incomparable. Gusto kong ikumpara siya, pero hindi siya pwedeng ikumpara. I don't know if you're getting what I mean. Because he's incomparable. Hindi siya pwedeng i-compare. It's, imagine na ang gulo ko, di ba? So sabi ko, gusto ko siyang i-compare, yet hindi siya pwedeng i-compare. Kasi he's incomparable. Nakita niyo to, na he could have made it na nilabas niya talaga ang mga tunay na pangyayari at more views probably. Pwede niya sanang ipakita sa mundo kung ano yung naging problema ng sponsor kay Madeline. But because kay Sir Paul, ang kanyang pagiging isang gentleman, ito ang nakita ko na naman sa video na to. Isa na naman na personality ni Sir Paul na nakita ko. Ang kanyang pagiging gentleman. Ayaw niyang ipahiya si Madeline. Though he could have. May mga napanood akong mga ibang mga vlogger na may gantong mga tinutulungan. Alam nyo, may mga tinutulungan ng isang pamilya. At kung ano yung nakikita niya na pangit na ginagawa ng isa sa mga family members na yon, blinablog niya yon, and what, for more views maybe? I don't know. But
Sir Paul could have done that, but he didn't. He's being a gentleman at sinabi niya na sa off-cam ko sasabihin. Oh, I don't know guys, but like this is something na nakita ko dito sa upload nito ng Sir Paul na talagang hanga siya. Again, like I said, he could have done it. Pwede niyang in-announce kung anong maging dahilan, but he, like others would have done, pero hindi niya ginawa because he is a gentleman, unang-una, at gusto niya pa rin kahit papaano i-cover up in a nice way si Madeline. Siya ay talagang tatay talaga, gaya ng una kong reaction, na siya ay nagiging tatay sa kay Madeline to the point talaga na sobra yung pagkadismaya niya, sobra yung lungkot niya when Madeline decided to go back home. So, na hindi na yung pangarap niya na makapag-aral sa Manila or in Luzon for that matter. Kaya, grabe, dito ako sabi, napabakon ako, wow. Ito yon. Nung sinabi niya na off-cam, kung sasabihin sa inyo, ang dahilan kung bakit bumitaw ang sponsor. Wow. Galing-galing talaga ni Sir Paul. Galing-galing ka talaga. Ay, nako. Sana I will meet him. And then, hold on. Dahil naririto kami at nakikita namin kayo, hindi naman pwedeng dadaan-daanan din lang namin kayo. Kung si Madeline ay nahihirapan sa pag-aaral, so, nandyan naman kami para tumulong. Pero may gusto akong matutunan na isang bagay niya na dapat yung ma-expect. Aral kang mabuti dahil susubaybayan kita. Kapag ako may nakitang isang pagkakamali mo, kasi bibigyan kita ng chance eh. Okay. So, sabihin nyo dito na ang pagiging gentleman ni Sir Paul at hindi niya ibinuko sa mundo kung ano ang totoong dahilan, ulitin ko ulit. And this is talagang mas lalo akong napahanga kay Sir Paul. And then, not only him being a gentleman, is really a father figure to the point na binigyan niya ng second chance si Madeline to still support her even though of what she did, which hindi niya sinabi sa atin, because there is a reason behind. Kaya, mahirap talaga tayo yung hindi tayo basta-basta talaga nag-judge kung ano-ano agad ang nakikita natin because may mga pangyayari talaga behind sa mga pangyayari. The only thing is that Sir Paul, ang platform niya is hindi mamahiya kung hindi tumulong. So, he could have done that. Pwede niya sanang talagang ulitin ko ulit. Sinabi ang totoong dahilan kasi yung mga sobrang nagbabash dyan. Pero hindi niya ginawa kasi he is really a gentleman and a father for him to give a second chance para kay Madeline. Kasi ito kung ako. Maldita po kasi ako kung minsan it's hard for me to give a second chance. Though everybody deserves a second chance. Kasi lahat naman tayo nagkamali. So we deserve a second chance. So Madeline deserve a second chance. Pero itong sinasabi ko ito, babantayan daw siya ni Sir Paul. So sabi ko, nakatira siya sa sponsor at nababantayan siya, still it wasn't good enough for Marilyn. Si Sir Paul, hindi naman siya nakatira dyan. So, he will just going to be monitoring on her once in a while. So, I really hope na magiging successful itong second chance na ibibigay ni Sir Paul. Na, hopefully, natuto na talaga si Marilyn. So, okay. So, first point dito, ang pagiging gentleman ni Sir Paul. Second point, ang kanyang pagiging father figure sa mga katutubo, talagang sinasabuhay niya. Sinasabuhay niya because he's giving a second chance to Marilyn. Again, if it's me, I don't know.
I probably would give her also a second chance. But, hindi ako yung nasa situation ni Sir Paul. So, hindi ko kasi alam ang mga reason behind. So, I can only speculate. At iyon yung pagiging father figure niya, which is kahanga-hanga. Ulitin ko, he's not doing this for fame. He's not doing this to have million views. He's doing this to really help and being a father figure sa mga katutubong bata na to. Kaya Sir Paul, I applaud you. And this reaction video is all about you. It's all about you, of you being a gentleman and you being a father figure who's giving second chances to his children. So, ang galing-galing niyo po. Thank you. Thank you for being you.